Si Rose ay lumaki sa marangyang buhay. Ngunit mayroon siyang busilak na puso. Inampon siya ng isang mayamang mag-asawa at itinuring na sarili nilang anak. Ngunit lahat ng karangyaan at sayang naramdaman ni Rose naglaho dahil sa pagkamatay ng itinuring niyang mga magulang. Tanging ang naiwan sa kanya ay ang tiyahing si Rona na kapatid ng kanyang amain. Ngunit ayaw nito sa kanya at tingin sa kanya ay isang kaaway dahil kahati niya sa kayamanan si Rose. Rose, from now on, ako nang masusunod dito sa bahay. Dahil wala na ang daddy mo, kaya naman susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Wika ni Rosana na tiyahin ni Rose. Ano po? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Rose. Bingi ka ba? Ang sabi ko, ako na ang masusunod dito dahil wala nang daddy mo. Ampun ka lang naman at hindi kita kadugo. Kaya bakit kita kailangang alagaan? Sampid ka lang sa bahay na ito. Kaya naman ang katulad mo, bagay bilang utusan gaya ng mga katulong. Mataray na wika ni Rosana. Pero tita, ang bilin po ni Dada ituring niyo kong pamilya. Sagot ni Rose kay Rosana. Mapang-insultong ngumiti ang babae sa dalaga. At walang ano-ano, sinampal niya ito ng sobrang lakas. Dahilan para mapaiyak si Rose. Ituring na pamilya? Nagpapatawa ka ba? Hindi kita kadugo, Rose. Ampun ka lang ng kapatid ko. At dahil wala na pareho ang mga magulang na kinikilala mo, wala ka ng lugar dito sa bahay namin. Kumukulo ang dugo ko sa tuwing nakikita kita. Dahil naaalala ko kung paano ko binaliwala ng sarili kong kapatid noon dahil sa'yo. Lahat ng atensyon niya nasa'yo. Samantalang ampun ka lang naman. Pati na rin ang perang dapat sa akin mapunta, ibinibigay niya sa'yo. Tapos na ang pagbubuhay prinsesa mo dahil ako na ang masusunod simula ngayon. Gigil na sigaw ni Rosana. Hindi pa ito nakontento sa pagsampal niya sa dalaga. Dali-dali niyang hinablot ang buhok ni Rose at kinaladkad niya ito palabas ng kanilang bahay. Tita, tama na po, nasasaktan ako. Umiiyak na pagmamakaawa ni Rose. Hindi lang yan ang nararapat sa'yo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Agad na lumuhod si Rose sa harapan ng kanyang tiyahin at humawak sa paa nito habang nanginginig. Tita, pasensya na po sa pagsagot ko kanina. Hindi na po mauulit. Maawa ka po sa akin. Gagawin ko po ang lahat. Susundin ko po ang lahat ng gusto nyo. Huwag nyo lang po akong palayasin. Talaga? Sige, tumayo ka riyan. Lahat ng gamit mo kunin mo at ilipat mo sa silid ng mga katulong. Simula sa araw na to, alila na kita. Naiintindihan mo? Kaagad na tumango si Rose at kaagad nitong sinunod ang sinabi ng kanyang tiyahin. Hindi lang natapos ang dilubyo ni Rose sa pagkakataong yon. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagmamaltrato sa kanya. Rose, ikuha mo nga ako ng maiinom. Bilisan mo! Utos ni Rosana sa dalaga. Sa pagmamadali at takot na muling masaktan, hindi sinasadyang nadapa si Rose at bumuhos sa marahang damit ni Rosana ang juice na daladala ni Rose. Tita, sorry po, hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Napakalampa mo talaga. Nakikita mo ba kung gaano kamahal ang suot kong damit? Kahit magtrabaho ka pa buong buhay mo, hindi ka makakabili ng ganito. Inutil ka talaga. Halika nga rito, tuturuan kita ng leksyon. Gigil na sigaw ni Rosana, tsaka sinampal si Rose. Inginudngod niya ang dalaga sa juice na natapon sa lapag. Nanginginig sa takot si Rose. Halos hindi makahinga sa pananakit ni Rosana. Tita, tama na po. Nasasaktan na ako. Pagmamakaawa ni Rose, ngunit hindi pa nakontento si Rosana. Kulang pa ang ginawa ko. Halika rito, sumama ka sa akin. Ipapakita ko kung saan ka bagay. Kaagad na hinila ni Rosana ang buhok ni Rose at kinaladkad niya ito palabas ng bahay. Tsaka niya inginudgod sa putikan. Diyan ka na babagay. Isa kang marumi at walang kwentang tao. Sigaw ni Rosana. Halos makain na ni Rose ang putik. Kahit nagpupumiglas, mas lalo pa siyang inungod-ngod ni Rosana. Ilang saglit pa, isang malalim at maotoridad na boses ang nagpatigil sa kanya. Rosana, anong ginagawa mo? Gulantang na napalingon si Rosana. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang nagsalita. Ito ay ang attorney ng yumaong kapatid niya. Parang nanigas siya sa takot. Ang mga kamay niyang nakahawak sa buhok ni Rose dahan-dahang bumaba. Bakit nandito kayo, attorney? Nauutal na tanong ni Rosana
habang sinisenyasan niya si Rose na umayos ng tayo. Agad naman na lumapit ang attorney sa kanila. Tumambad sa kanyang mukha ni Rose na puno ng putik, umiiyak at para bang takot na takot. Anong nangyari dito? Bakit ganito ang itsura ni Rose? Mahigpit na tanong ng lalaki at titig na titig sa dalaga. Mabilis na nagpanggap si Rosana. Pinaayos niya ng tayo si Rose. Pilit na pinatuwid ang pagkakatayo nito at kunwari inaayos ang damit ng pamangkin. Wala attorney. Si Rose kasi nasubsob sa putikan. Tinutulungan ko lang siyang tumayo. Di ba Rose? Palusot ni Rosana. Bahagyang ngumiti, ngunit palihim niyang tiningnan ng matalimang pamangkin. Totoo bang nagsasabi ka ng totoo, Rosana? Mahigpit na tanong ng attorney habang nakatitig sa nanginginig na si Rose. Nakikita ko kasing parang takot na takot ang pamangkin mo. Okay ka lang ba, iha? Nangatal si Rose sa takot at tumingin sa kanyang tiyahin. Okay lang po ako, attorney. Tama po si tita. Nasubsob lang po ako sa putikan. Tugon nito. Pilit na pinipigil ang pag-iyak. Mabilis na ipinagpatuloy ni Rosana ang pagpapanggap. Nakakainis talaga tong si Rose, attorney. Kahit simpleng pag-iingat hindi magawa. Buti na lang nandito ako para tulungan siya. Pasok tayo sa loob, attorney. Wika ni Rosana. Bueno, magbihis ka na rin, Rose. At sumunod ka sa amin dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Sambit ng attorney. Pagkatapos magbihis, sumunod kaagad si Rose sa sala. Doon nakita niyang nakaupo sa sofa ang attorney. Nang makita nito ang dalaga, agad na tumikhim ang lalaki. Attorney, wag mo nang patagalin. Anong nakalagay sa testamento? Akin ba ang lahat ng ari-arian ng kuya ko? Dahil ako lang ang natitirang kadugo niya. Nakangiting wika ni Rosana. Pasensya na, Miss Rosana. Ayon sa huling habili ni Mr. Romero. Panimula ng attorney at nilapag nito ang sobrang may tatak ng notaryo. Ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian niya ay ang kaisa-isa niyang anak na si Rose. Nanlaki ang mga mata ni Rosana sa kanyang narinig. Hindi siya mapaniwala na iniwan lahat ng kanyang kuya ang kayamanan ng kanilang pamilya kay Rose. Ano? Imposible yan! Bakit mapupunta sa isang hamak na tulad niya ang lahat? Gigil na sigaw ni Rosana. Nanatili naman na walang imik ang dalaga at maging siya hindi makapaniwala sa sinambit ng attorney. Desisyon nito ng ama niya, Miss Rosana. Legal at nakapirma siya sa dokumento. Kung may pagtutol ka, sa korte ka magtungo dahil ginagawa ko lamang ang aking trabaho. Tugon ng attorney at nagpaalam na sa dalawa. This can't be! That girl is getting on my nerve! Gigil na sigaw ni Rosana habang nakatingin sa salamin sa kanyang silid. Agad namang lumapit sa kanya ang anak niyang binata na si Mario. What happened? Bakit galit na galit ka dyan, ma'am? Tanong ni Mario sa kanyang ina. Ang tito mo lang naman. Binigay lahat ng kayamanan niya sa anak-anakan niyang si Rose. Hindi pwede to. Sa akin dapat mapunta ang lahat ng kayamanan ng magulang namin. Nagtiis na nga akong buong buhay ko nang nabubuhay pa siya. Tapos ngayon nawala na siya. Binigay niya pa ang lahat sa anak-anakan niya. Nakakainis talaga. Kailangang mawala sa landas natin ng babaeng yan. Kundi tayong mapapalaya sa bahay na to. Di mo ba pwedeng ilaban yun kay attorney, ma'am? Baka naman pwedeng gumawa ng paraan para makuha mo yung kayamanan ni tito at hindi mapunta sa ampon na si Rose. Tsaka malay mo, madaan sa bayad usuhol yang si attorney. Subukan mo lang, ma'am. Kapag hindi nadaan sa pakiusap, edi dadaan natin sa dahas. Suggestion ni Mario. Napangiti si Rosana at agad na niyakap ang kanyang anak. Napakatalino mo talaga, Mario. Binigyan mo ko ng magandang ideya. Wika ni Rosana at agad na kinuha ang kanyang cellphone. Kaagad na tinawagan ni Rosana ang kanyang mga tauhan at isang utos ang kanyang sinabi sa mga ito. Kidnapin ninyo si Rose. Gawin ninyo ng maayos at walang gusot. Sambit ni Rosana. Nang sumagot at sumang-ayon ng kanyang kausap, agad niyang ibinaba ang tawag. Sigurado ka ba talaga dyan, ma'am? Hindi mo ba muna susuhulan si attorney? Baka sumabit tayo dyan. Nag-aalinlangan na sambit ni Mario. Anak, wala ka bang bilib sa mami mo? Ako ang bahala. Tsaka kilala ko ang mga tauhan ko. Malinis silang kumilos. At baka mas lalo tayong sumabit kapag sinuhulan natin si attorney. Alam mo naman na simulat sa pool, loyal yun sa tito mo. Posible ring hindi niya tayo paboran. Kaya mas mainam na lang yung ganito.
Mabilisan at walang kuskus balungos. Tugon ni Rosana at tumawa ng pagkalakas-lakas. Samantala sa kabilang banda, nasa harad din naman si Rose at walang kaalam-alam sa masamang plano ng kanyang tiyahin. Ilang oras ang lumipas, lumapit sa kanya si Mario. Sabi ni Ma'am, bumili ka daw ng pagkain sa grocery. Kung ano daw yung wala dito sa bahay, bumili ka. Ito yung pera, kunin mo. Gusto niya raw na ikaw lang ang bibili at wala kang kasama. Wika ni Mario. Tumango lamang si Rose bilang tugon at kaagad na kinuha ang pera sa kamay ng pinsan. Walang pag-aalinlangan na lumabas siya ng bahay, dala ang pera. Nang paglabas niya ng gate, bigla na lamang niyang nakita ang isang kulay itim na SUV. Bumaba roon ng 3 lalaking nakamaskara. Agad siyang hinila ng mga ito. At hindi na nakasigaw pa si Rose dahil may kung anong inilagay sa kanyang bibig na nagdulot ng kanyang pagkawala ng malay. Nang makita ni Mario na naisakay na sa sasakyan si Rose, agad niyang sinenyasan ng kanyang ina. Isang hudyat na nagtagumpay sila sa plano. Agad na umalis ang SUV at dinala ng mga kalakihan si Rose sa isang liblib na lugar. Nang magising ang dalaga, nagulantang siya sa kanyang nakita. Hindi siya pamilyar sa lugar. Ang paligid ay puno ng matatayog na punong kahoy at napakadilim. Masulasok ang amoy ng bulok na dahon at basang lupa. Samantalang tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin ang naririnig niya. Dahil sa mga nakita, binalot ng kaba at takot ang puso ng dalaga. Mabuti naman at gising ka na. Wika ng lalaki. Yumuko ito't hinawakan ng pisngi ni Rose ng mariin. Hindi ka na makakatakas. Narinig mo ba ang sinabi ko? Sino kayo? Pakiusap, huwag niyo akong sasaktan. Pakawalan niyo ako. Umiiyak na pakiusap ng dalaga habang nagpupumiglas. Ngunit mas humigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang pisngi. Tumigil ka. Walang makakarinig sa'yo dito kahit sumigaw ka pa. At tandaan mo to, hindi ka nasisikatan pa ng araw. Mas lalong natakot si Rose sa mga sinabi ng lalaki. Sasagot pa lamang si Rose nang biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Agad itong umalis sa kanyang harapan at sinagot ang tawag. Ilang sandali ang lumipas. Nagulat na lamang si Rose nang biglang lumapit sa kanya ang mga kalalakihan at ginawa ng mga ito ang hindi niya inaasahan. Pinunit ng mga ito ang saplot ng dalaga. Doon ay pinagpasapasahan siya ng mga kalalakihan at ginawa ang bagay na iyon sa kanya. Mga hayop kayo! Umiiyak na sigaw ni Rose. Punong-puno ng hinanakit ang kanyang boses. Wala kayong karapatang sirain ang pagkatao ko. Lalong-lalo na ang pagkababae ko. Tumawa ng malakas ang mga kalalakihan at ang isa sa mga ito ay lumapit sa dalaga. Pero nakuha na namin ang gusto namin at wala ka na magagawa dahil isa ka ng maruming babae. Mapang-insultong wika ng lalaki at mariin itong hinalikan si Rose. Kinagat naman ng dalaga ang lalaki kaya naman napahinto ito sa ginagawa sa kanya. Galit na tumingin si Rose sa lalaki. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo makukuha ang aking dangal. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang ginawa ninyong paglapastangan sa pagkatao ko. Galit na sigaw ni Rose. Yun ay kung makakaligtas ka pa. Akin na ang bato. Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Rose nang makita niyang kumuha ng malaking bato ang lalaki. Walang pag-aalinlangan na ipinukpok iyon ng lalaki sa ulo ni Rose. Dahilan kaya napahiga sa sahigang dalaga. Sisingilin ko kayo hanggang kamatayan. Naghihingalong sambit ni Rose. Bago siya nawalan ng ulirat, nakita pa ni Rose ang tiyahin niyang si Rosana at rinig na rinig niya ang sinambit nito. Patayin na ninyo ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong malinis at hindi siya makikilala ng kahit na sino. Wika ni Rosana. Wala kang kasing sama. Huling wika ni Rose at doon na siya pinukpok ng bato. Sinira ng mga ito ang mukha ni Rose at nang mapagtanto nila na hindi na ito humihinga, agad siyang itinapon sa isang ilog. Samantala, sa kabilang banda, sa isang madilim na daan sa gilid ng ilog, nagmamaneho ang binatang si Luis. Galing ito sa isang business meeting at pauwi na siya sa kanyang bahay. Ilang sandali ang lumipas, bigla siyang napahinto. Nalaki ang mata niya nang mapansin niyang tila ba mayroon siyang nasagasaan. Ano yun? Tao ba yun? Takang tanong ni Luis sa kanyang sarili.
Bumaba ang binata sa kanyang sasakyan na nanginginig ang mga tuhod. Sa tulong ng mahinang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang babae na nakahandusay sa gilid ng daanan. Basang-basa ito, maputla at tila ba wala ng buhay. "Diyos ko, sino ka? Dumudugo ang ulo mo," wika ni Luis. Nilapitan ng binata ang babae at dito ay nakita niya na unti-unting gumalaw ang daliri nito. "Pakiusap, tulungan mo ko." "What the hell? Anong ginawa mo? Ikaw ba ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang mukha ng babaeng yan?" Bungad na tanong ng ama ng binata. "No, Dad. Nakita ko lang siya sa gilid ng daan at nasagasaan ko. Pero ganyan na yung mukha niya na makita ko siya. Humingi siya ng tulong sa akin at alam ko, malakas ang kutob ko na may nangyari sa kanyang masama. Dad, tulungan mo siya. Please, save her." Paliwanag ni Luis. "Okay, fine. Tutulungan ko siya. Pero hindi ko na maibabalik pa kung anong dati niyang itsura dahil sirang-sira na ang mukha niya. Sa totoo lang, naawa ko sa babaeng yan. Kung sino man ang may gawa nito sa kanya, wala silang puso, mga demonyo." Wika ng ama ni Luis. "Tama ka, Daddy. Kaya nga dito ko siya dinala sa klinik mo. Alam ko kasing ikaw ang makakatulong sa kanya." Sambit naman ni Luis. "Okay, ooperahan ko siya ora mismo. Pero idodokumento natin ang pag-opera ko sa kanya. Mahirap na. Hindi natin alam kung sino ang babaeng yan at hindi natin alam ang pagkakakilanlan niya." Mariing tugon ng ama ni Luis. Tumango lamang si Luis bilang tugon sa kanyang ama. Agad naman na inumpisahan ni Dr. Sanchez ang pag-opera sa babae at dahil hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng napulot ni Luis, binago nila ang mukha nito. Marami ang sugat na natamo ng babae, kaya naman hindi naging madali ang operasyon. Ngunit matapos ang ilang oras na pag-oopera, naging matagumpay ang surgery sa babae. "She needs some rest. Hintayin na lang natin kung kailan siya gigising. Pero malayo na siya sa panganib." Wika ng ama ni Luis na si Dr. Sanchez at napangiti naman ng binata. Samantala sa kabilang banda, nagdiwang naman ang mag-inang sina Rosana at Mario dahil naging matagumpay ang kanilang plano. "Let's celebrate! Wala nang hampas lupa dito sa ating bahay. At anytime soon, ililipat na sa akin ni attorney ang kayamanan ni Kuya. Kailangan na nating mag-file na missing person ng babaeng yon." Sambit ni Rosana. "Magiging atin na ang lahat ng ito sa wakas. Hindi na tayo second option, ma'am." Sambit ni Mario na abot tenga ang ngiti. "Tama ka, anak. Ngayong wala na si Rose sa ating landas, atin ang lahat ng nakikita mo. Wala na tayong kaagaw, pati ang company. Tayo na ang magmamanage." Sambit ni Rosana. "Well, pauwi na rin naman si Dad galing sa Amerika. Kaya tama lang na naging matagumpay ang plano natin. Matutuwa siya kapag nalaman niyang tayo nang nagmamanage ng kumpanyang matagal niya ng pangarap." Sambit ni Mario. "Mabuti na lang at naging matagumpay ang ating plano." "Sabi ko naman sa iyo tiwala lang anak. Ngayong wala na si Rose, wala nang hadlang sa mga gusto natin. Malaya na tayong gawin ang lahat at wala nang makakapigil sa atin." Wika ni Rose na humahalakhak. Samantala hindi naman pinabayaan ni Luis ang babaeng tinulungan niya. Inalagaan niya ito at binantayang mabuti. "Dad, kailan kaya siya gigising? Ilang linggo na rin na wala siyang malay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagkakaroon ng ulirat. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung anong pangalan niya at kung anong nangyari sa kanya. Dahil nakakaawa ang sinapit niya. No one deserved to punish like what she endured." Wika ni Luis sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Doc Sanchez at hinawakan sa balikat ang anak. "Maghintay ka lang, anak. Gigising rin siya. Malay mo bukas may malay na ang babaeng yan. Magdasal na lang tayo. Yun na lang ang nakikita kong paraan para makatulong tayo sa kanya. Hayaan mo, may awa ang Diyos para sa mga taong nahihirapan. Tsak kung gagaling siya. And we will help her to get justice on what happened to her." Sambit ni Dr. Sanchez na nakapagpagaan sa kalooban ni Luis. Makalipas ang 3 araw, laking gulat ni Luis nang makita ang babae na mayroon ng malay. "Sino ka? Nasaan ako? Anong ginawa niyo sa akin?" Nagugulumihin ang tanong ng babae kay Luis nang makita siya nito. "Kumalma ka muna, miss. Ako yung lalaking nakakita sa'yo sa gilid ng daan malapit sa ilog. Nandito ka sa klinik ng dad ko.
Ginamot ka niya. Sobrang lala nang nangyari sa'yo. Kaya nagpa siya kaming tulungan ka. Paliwanag ni Luis. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka kasabot ng mga lalaking lumapastangan sa akin? Nanginginig na tanong ng babae. Hindi, nagmagandang loob lang ako. Naawa kasi ako sa kalagayan mo. Kaya nagpa siya na akong tulungan ka. Doktor ang daddy ko kaya dito kita dinala sa klinik niya. Paliwanag ni Luis. Ganun ba? Napakabuti ninyong tao. Salamat sa inyo. Dahil nabigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Akala ko, isa ka sa mga taong gusto kong patayin. Nakayukong tugon ng babae. Teka, ano bang pangalan mo? At saka anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang sinapit mo? Nagtatakang tanong ni Luis. Natahimik ang babae at tumulo ang luha. Pinapatay ako ng sarili kong tiyahin. Ako nga pala si Rose Romero. Pakilala ng dalaga. Tila ba natigilan si Luis sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang pangalan at apelyido ng babaeng kanyang tinulungan. Rose Romero? Ang heirs ng Romero Company? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Ako si Luis Sanchez, the CEO of Sanchez Legacy Company. Sanchez? Ang kumpanyang kalaban ng company ng daddy ko? Gulantang nasambit ni Rose at kapwa sila natigilan. Ikaw pala ang anak ng mahigpit naming kaaway. Sambit ni Dr. Sanchez at binalot ng tensyon ng buong silid sa revelasyon na nangyari. After ng ilang buwan, hindi pa rin nakita ang katawan ni Rose at ni isang balita tungkol dito, wala silang nakalap. Kaya naman nagpa siya si Rosana na madaliin na ang paglipat sa kanya ng kayamanan at pinalabas niya na patay na ito at nagpakita pa ng peking bangkay. Attorney, kamusta na ang pinagagawa ko sa'yo? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba naayos sa mga dokumento? Hindi pa rin ba nalilipat sa akin ang pamana ng kuya ko? Gigil na sambit ni Rosana. Napatikhim ang attorney at agad na inilapag ang mga dokumento sa harapan ni Rosana. Settled na ang lahat, Miss Rosana. Pasensya na ako natagalan. Marami pa kasi akong inasikaso. Anyway, simula ngayon, ikaw na ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng kuya mo. Dahil wala na si Rose. Pero Rosana, may pakiusap lang sana ako. Naging mabuting kaibigan sa akin si Lance. Kaya sana, alagaan mo ang legacy ng kuya mo. Sambit ng attorney. Sumilay ang mapanuyang ngiti sa labi ni Rosana at bahagya pa itong tumawa. Siyempre naman attorney, iingatan ko yon. Legacy yun ng pamilya namin. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman ako katulad ni Rose na mahina ang loob at nawala lang si kuya ay nagpakamatay na. Sa totoo lang, Miss Rosana, hindi ako naniniwala na bigla na lang magpapakamatay si Rose. Pakiramdam ko, may nangyari talagang masama sa kanya. Biglang uminit ang ulo ni Rosana sa sinabi ng attorney at hindi nito napigilang magtaas ng boses. Well, attorney, nalulungkot rin ako sa pagkawala ni Rose. Pero iyon na ang pinili niyang landas. Patahimikin na lang natin siya. Wika ni Rosana kahit gigil na gigil siya. Makaalis na nga bago pa masira ang araw ko. Ay go na, attorney. Anyway, bago pala ako umalis, salamat sa pag-aasikaso mo ng mga dokumento. At simula ngayon, ayoko na ring makita ang pagmumukha mo. Sambit ni Rosana at tiningnan niya ng masama ang attorney. Napailing na lamang ang attorney habang pinapanood na umalis sa silid si Rosana. Samantala sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Luis na ang babaeng kanyang sinagip at tinulungan ay anak ng kalaban nilang kumpanya. This can't be. Hindi maaari ito. Bulalas niya na may halong pagdududa. Baka gawa-gawa lang ito ng tiyahin mong ubod ng kasinungalingan. Baka mamaya, isa lang ito sa mga plano niya upang mapabagsak ang kumpanya namin. Isang bagay na matagal na nilang pinapangarap. Mariin namang umiling si Rose at agad na nangatwiran. Hindi sa ganoon, Luis. Nakita mo naman ang kalagayan ko, diba? Halos ikamatay ko ng sitwasyon ko. Tsaka matagal nang patay ang daddy ko. Sa akin niya ipinamana ang lahat ng ari-arian niya. Kabilang na ang kumpanya. Ngunit ipinapatay ako ng tiyahin ko para mawala ako sa landas niya. At makuha ang lahat ng kayamanang iniwan ni daddy. Paliwanag ni Rose. Nagkatinginan ng mag-amang Sanchez at hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Totoo ba ang sinabi mo, Iha? Ang sarili mong tiyahin, pinapatay ka para lang sa pera. Grabe naman ang kasakiman nun. Abot langit ang kasamaan. Sambit ni Dr. Sanchez at napailing-iling ito sa sinambit ng dalaga.
Totoo ang mga sinabi ko sa inyo. Hindi ako gumagawa ng kwento o nagsisinungaling. Tsaka ampun lang ako ng daddy ko. Hindi nila ako kadugo. Kaya marahil ganoon na lamang ang turing sa akin ng tiyahin ko. Kaya naman ang pagkapulot mo sa akin, Luis, ay aksidente lamang. Hindi ko to plinano at hindi ito parte ng plano ng tita ko. Hahayaan ko ba na masaktan ako ng ganito para lang sirain kayo? Paliwanag ni Rose. Nakaramdam naman ng konsensya si Luis dahil sa kanyang mga sinabi. Dahil sa pagpapaliwanag ni Rose ay nakumbinsi niya ang mag-ama na siya ay hindi kaaway. Matapos ang pag-uusap na yon ay pinagpahinga na muna ni Luis si Rose upang manumbalik ang lakas nito. Sa mga araw na nagpapalakas ang dalaga, lagi siyang inaalalayan ni Luis dahil naaawa ang binata sa kalagayan ni Rose. At makalipas ang ilang linggo, tuluyan na ngang lumakas si Rose at nakatayo na ito sa higaan. Doon naman na nagpasya si Dr. Sanchez na tanggalin ang nakalagay sa mukha ng dalaga dahil inoperahan ito. Dahan-dahang tinanggal ni Dr. Sanchez ang benda sa mukha ni Rose at nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita ang mukha niya na napakalayo sa dating siya. Bakit ganito? Anong nangyari sa mukha ko? Hindi ako to. Anong ginawa niyo? Nagtatakang tanong ni Rose at naguguluhan ito sa mga nangyayari. Agad naman na nagpaliwanag si Dr. Sanchez. Pasensya na, Rose, pero noong mga panahong wala kang malay, grabe ang tinamo ng iyong muka. Halos hindi ka na makilala. At sa tingin ko, sinadyang sirain ang mukha mo. Kaya naman nagpasya ako na baguhin ang iyong itsura. Lalo't hindi ko naman alam kung sino ka talaga. Pasensya na kung pinangunahan kita. Pero wala na ako nagawa noong mga panahong yon. Yun lang ang natatanging paraan para mailigtas ang buhay mo. At isa pa, hindi ba't magandang oportunidad din yan sa'yo para makapaghiganti ka sa mga taong gumawa ng masama sa'yo? Lalo na nang tiyahin mong pinahirapan ka't inabuso ang pagkatao mo. Sambit ni Dr. Sanchez. Natigilan si Rose sa mga sinabi ni Dr. Sanchez. Pero paano ko naman gagawin ang bagay na yun? Kinuha na nila ang lahat sa akin. Wala nang natira sa akin. At wala na ako mapupuntahan pa. Siguro, magandang oportunidad na rin ang pagkabago ng itsura ko para magsimula ng bagong buhay malayo sa kanila. Hindi na nila ako makikilala at magagawa ko ng mamuhay ng payapa. Sambit ni Rose. Kung ganun, tutulungan kita na magsimula ng bagong buhay. Pakakasalan kita para walang sino man ang magtatangkang saktan ka. Biglang sambit ni Luis na ikinagulat ni Rose. Gaya ng sinabi ni Luis, tinulungan nga niya si Rose na magsimula ng bagong buhay. Nagpalit ng pangalan ng dalaga at ipinasok ito ni Luis sa kanilang kumpanya upang makapagtrabaho. Gayunpaman, tila sinusubok ng tadhana si Rose dahil isang araw bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo habang nasa kumpanya at doon ay nawalan siya ng malay. Kaagad na dinala ni Luis ang dalaga sa hospital ng kanyang ama at doon ay napag-alaman na nila ang isang bagay na magpapabago sa buhay ni Rose. Buntis ka, Rose. Sambit ni Dr. Sanchez na ikinagulat ng dalaga. Ano? Bakit nangyayari to sa akin? Hindi makapaniwalang sambit ni Rose. Hindi niya akalain na ang pang-aabuso sa kanya ng mga kalalakihang inutusan ng kanyang tiyahin ay nagbunga. At hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga oras na iyon. Huwag kang mag-alala, Rose. Nandito ko palagi sa tabi mo at hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Kaagad na sambit ni Luis. Hinawakan pa nito ang kamay ni Rose at niyakap niya ito para palakasin ang loob. Gaya ng pangako ni Luis kay Rose, palagi siyang nasa tabi nito at inaalalayan. Sa paglipas ng panahon, ay nanganak ng batang lalaki si Rose at kahit nabunga ito ng pangbababoy sa kanya, hindi iyon kinamuhian ni Rose. Bagkus minahal niya ito dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng kinakawawa at walang tunay na magulang. Hindi ko ipararanas sa kanya ang mga kalupitan na dinanas ko. Mamahalin ko ang anak ko ng buong puso at ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Nakangiting wika ni Rose habang buhat-buhat ang sanggol na pinangalanan niyang Damian. Huwag kang mag-alala, Rose, dahil gaya ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan at ako ang tatayong ama ni Damian. Sambit naman ni Luis habang nakangiti at marahang nakatingin sa anak ni Rose. Makalipas ang 6 na taon,
Tahimik na namuhay sa poder ni Luis si Rose at ang anak nito. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Luis kung gaano kahirap ang sinapit ni Rose. Kaya naman dahil sa awa, ninais niyang maghiganti sa mga taong sumira sa buhay ng babae. Ngunit hindi gumamit ng dahas si Luis. Sa halip na gumanti ng pisikal, ginamit niya ang kanyang talino at impluwensya. Mas lalong pinalakas ni Luis ang kanyang kumpanya at pinalago. Dahilan kaya mas lalong nagpuyo sa galit si Rosana. Buwisit talaga yung mga Sanchez na yan. Palagi na lang tayong nauungusan. At kapag hindi natin naayos to, lahat ng mga investor natin lilipat sa kanila. Walang iya talaga. Sinusubukan talaga nila ang pasensya ko. Galit na sigaw ni Rosana habang binabasa ang article tungkol sa patuloy na paglago ng kumpanya ng mga Sanchez. Paano kasi mami? Nakafocus ka na lang sa mga luho mo. Hindi mo tinutulungan si Dad. Hindi ba't dapat lang na ipamukha mo sa mga Sanchez na yan na mas malakas ang kumpanya natin? Sambit ni Mario. Paano naman kasi tong dad mo? Sabi niya sa akin, siya na ang bahala na mag-manage nitong kumpanya. Pero anong ginawa niya? Puro siya out of town business. Tapos wala namang nangyayari sa kumpanya. Sa halip na tumaas at lumago, mas lalo pang bumagsak. Sambit ni Rosana. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang mag-manage, ma'am? May alam ka naman sa negosyo. Tsaka legacy ito ng pamilya ninyo. Hahayaan mo bang maipamukha sa'yo ng mga Sanchez na yun na talunan ka? Sambit ni Mario na mas lalong ikinagalit ni Rosana. Aba syempre, hindi ako papayag. Ipapakita ko sa mga yan kung anong hinahanap nila. Paiimbestigahan ko ang Luis na yan. At sisiguraduhin kong gagamitin ko laban sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Wika ni Rosana. At tumawa pa ito na tila ba, panalo na siya sa laban na iyon. Sa pag-iimbestiga ni Rosana sa buhay ni Luis, doon ay napag-alamanan niya ang isang mahalagang bagay. Nalaman niya na mayroon itong anak, ngunit wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa asawa ni Luis, na tila ba sinadyang itago ang pagkakakilanlan. Ngunit ang hindi alam ni Rosana, ang babaeng sinasabing asawa ni Luis ay walang iba kundi si Rose, na kanyang ipinapatay 6 na taon na ang nakalilipas. Alam ko na kung paano ko gagantihan ng Luis na yan. Wika ni Rosana at tumawa ng pagkalakas-lakas. Napakunot noon naman ang asawa nitong si Ramon. At ano naman ang plano mo, Rosana? Nag-iisip ka na naman ba ng kademonyuhan sa utak mo? Nakakunot ang noong tanong ni Ramon sa asawa. O bakit? Wala ka namang ginagawa para masolusyonan ang problema natin. Kaya ako na lang ang gagawa ng paraan. At sa ayaw at sa gusto mo, ako ang masusunod. Isa ka kasing inutil. Ang alam mo lang ay gumastos at magpakasarap sa buhay. Puro ka pangako, puro kulang sa gawa. Sambit ni Rosana. Ikaw ang bahala, pero wag mo kong sisisihin kapag nabuking ang lahat ng kasamaan mo. Lalo na ang ginawa mo kay Rose. Wag mo nang mabanggit-banggit ang pangalan ng hampas lupang yan. Sambit ni Rosana. Matagal na siyang nawala sa landas natin. Kaya ayoko nang marinig ang pangalan niya. Maliwanag ba? Sa susunod na banggitin mo ang pangalan ng babaeng yan, palalayasin kita dito sa pamamahay ko. Tandaan mo, lahat ng meron ka pag-aari ko. Kayo susundin mo ang lahat ng gusto ko. Napailing na lamang si Ramon sa sinambit ng kanyang asawa. Iniwan niya ito at kaagad namang kinuha ni Rosana ang kanyang cellphone. At doon, muli niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan. Maghanda kayo. Dahil may pagagawa ko sa inyong napakahalagang bagay. Malaki ang bayad nito, kaya dapat pulido at walang sabit. Sambit ni Rosana. Samantala sa kabilang banda, masayang namamasyal si Rose at ang anak niyang si Damian kasama si Luis sa isang park. Wala silang kaalam-alam sa paparating na panganib. Ilang sandali pa, nakakita ng ice cream vendor ang bata. Mami, Daddy, gusto ko po ng ice cream. Sigaw ni Damian at biglang tumakbo patungo sa kabilang kalsada. Damian, hinto! Bulalas ni Rose ngunit huli na. Isang mabilis na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa likuran at sinagasaan ito ang bata at mabilis na nagmaneho palayo sa lugar. Tila nag-slow motion ang lahat. Sa isang kisap, bumagsak ang katawan ni Damian sa kalsada at ang puting damit niya unti-unting nabalot ng dugo. Anak ko! Hiyaw ni Rose habang rumaragasa ang luha sa kanyang pisngi. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Damian.
Ang mga kamay niya'y nanginginig habang sinusubukang pigilin ang pagdurugo. "Tulong please! Luis ang anak ko! Ayoko mawala siya sa akin!" Garalgal na wika ni Rose habang yakap-yakap ang dugo ang anak na si Damian. Kaagad namang binuhat ni Luis ang bata at isinakay sa sasakyan. Habang nagmamadaling nagmamaneho si Luis, paulit-ulit na nagsusumamo si Rose. "Damian anak, please, huwag mo kong iwan." Ngunit nang marating ang hospital, tanging malalamig na salita ng doktor ang sumalubong sa kanila. "Pasensya na ma'am, wala na kaming nagawa para iligtas ang pasyente." Sambit ng doktor. Diniklara ng mga doktor na dead on arrival ang bata. Sumiklab ang galit sa mata ni Rose nang marinig ang sinabi ng doktor. "Hindi yan totoo. Buhay ang anak ko." Umiiyak na sigaw ni Rose. Tumakbo ito papasok sa silid kung saan nakatalukbong ng puting kumot si Damian. Niyakap niyang walang buhay na katawan ng anak na parang ayaw ng bitawan. "Isinusumpa ko kung sino man ang may gawa nito sa anak ko." Bulong niya na may bahid ng puot. "Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya to at gagawin ko ang lahat para sirain ang buhay niya." Galit na sigaw ni Rose. Hindi naging madali para kay Rose ang lahat ng nangyari. Para bang muling pinatay ang kanyang pagkatao sa pagkawala ng kanyang anak. Ganun pa man, hindi siya iniwan ni Luis. "Huwag kang mag-alala, Rose. Titiyakin kong magbabayad ang taong gumawa nito kay Damian. Anak na rin ang turing ko sa kanya. Kaya naman kasama mo ko sa laban na to." Sambit ni Luis. Masakit din para sa kanyang pagkamatay ni Damian. Lalo pa at siya na ang tumayong ama nito at napamahal na rin sa kanya ang bata. Kaya naman, maging siya ay napupuno ng galit. "Gusto kong alamin kung sinong gumawa nito sa anak ko at sisiguraduhin kong sisingilin ko sila hanggang sa impyerno." Sambit ni Rose na nagpupuyo sa galit. "Huwag kang magpadalos-dalos, Rose. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na to. Ako nang bahala. Sisiguraduhin kong magdudusa ang taong pumatay kay Damian. Pangako yan." "Hindi, Luis. Hayaan mo kung harapin ko to. Ibang usapan na to dahil ang anak ko ang pinatay. Hinding-hindi ako papayag na ganun-ganun na lang yun. Kailangang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak." Mariing sambit ni Rose. Samantala sa kabilang banda, nang makarating kay Rosana ang nangyari sa anak ni Luis, agad siyang nagdiwang. Labis na saya ang kanyang naramdaman dahil pakiramdam niya, nagantihan na niya ang lalaki. Ngunit hindi natuwa ang asawa nitong si Ramon. "Ganun ka na ba talaga, Rosana? Pati batang walang kaalam-alam dinamay mo't pinatay dahil lang sa kasakiman at kasamaan mo?" Hindi makapaniwalang sambit ni Ramon. "Oh, anong gusto mong gawin ko? Magpakasanto at hayaang malugi ang kumpanya na minana ko? Hindi ako papayag na matapakan ng kahit na sino. At hindi ako natatakot kahit pa kay Luis Sanchez. Marami na akong isinakripisyo at ginawa. Marating ko lang ang kinalalagyan ko. Kaya lahat ng kakalaban sa akin, ihahatid ko sa kabilang buhay." Mariing sambit ni Rosana. "Kakarmahin ka rin sa pinaggagawa mo, Rosana. Darating ang oras na sisingilin ka ng Diyos sa mga kasamaan mo." Tumawa ng malakas si Rosana. "Diyos? Naniniwala ka sa Diyos? Diyos ko naman, demonyo nga ako, diba? Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa kanya. Isa pa, hindi rin ako naniniwala sa karma. Tanga lang ang naniniwala doon at mga takot na tao." Napailing na lamang si Ramon sa sinambit ng kanyang asawa. "Mangilabot ka nga sa mga sinasabi mo, Rosana. Baka mamaya, dumating ang panahon na gumapang ka sa hirap at baka pati kami ni Mario ay madamay." "Kung madadamay kayo, di madamay. Pamilya tayo. Kaya kapag bumagsak ako at kapag nahuli ako, pati kayo at ang anak natin ay madadamay. Kaya shut up, itikom mo ang bibig mo at huwag mong pakailaman na ng mga desisyon ko. Dahil lahat ng ginagawa ko, pare-pareho tayong makikinabang. Naiintindihan mo ba?" Hindi na nakipagtalo pa si Ramon sa asawa. Umalis na lamang itong walang imik. Samantala, nang mailibing si Damian, agad na pinaimbestigahan ni Luis ang pagkamatay ng bata. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at kayamanan. Mula sa pag-hire ng pribadong detective hanggang sa pagpapakawala ng malaking halaga para makakuha ng impormasyon. Kahit ang pinakamadilim na sulok ng lungsod, hinalughog ng kanyang mga tauhan. "Walang makakatago sa akin," bulong niya habang tinititigan ng larawan ni Damian sa kanyang wallet. "Hindi ako titigil.
Hanggang sa mahanap ko ang sangkot sa krimen na to. Ang sangkot sa pagkamatay mo, Damian. Pangako ko yan sa'yo. Dagdag pa ni Luis. Makalipas ang isang linggong investigasyon, nagkaroon din ng lead ang mga tauhan ni Luis. Tama ba ang narinig ko mula sa daddy mo? Nahanap na ng mga tauhan mo kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Damian? Hindi makapaniwalang tanong ni Rose. Oo, Rose. Nalaman na nila kung sinong nag-utos na patayin ang anak natin. Halika, magtungo tayo dun. Nagmamadali silang nagtungo sa lugar kung saan makikipagkita ang tauhan ni Luis. Pagdating sa pribadong lugar, agad na ibinigay sa kanila ang mga dokumento. Nang buksan ni Rose ang folder, nanlaki ang kanyang mga mata. Rosana? Hayop talagang babaeng yun. Siyang mastermind sa pagkamatay ni Damian. Sigaw niya at halos mapunit nito ang dokumento sa sobrang galit. Pati ba naman ang anak ko dinamay niya? Walang yaka, Rosana. Sagad sa buto ang kasamaan mo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo. Kumalma ka muna, Rose. Alam kong galit ka pero huwag ka munang magpadalos-dalos. Gaganti tayo sa kanila. Hindi sa paraang iniisip mo. Mariing sambit ni Luis at pinakalma niya ang babae. Papayag ka bang makipagtulungan sa akin para pabagsakin ang tiyahin mo? Oo naman, Luis. Sagot ni Rose at ang mga mata ay napupuno ng puot. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa akin at buong puso kong papayag na makipagtulungan sa'yo para mapabagsak ang demonyong si Rosana. Walang pag-aalinlangan na wika ni Rose. Kung ganun, umpisahan natin sa kanyang pamilya. Gagawin nating miserable ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaagad na nagplano sina Luis at Rose upang pabagsakin si Rosana. Una nating gagawin, unti-unting sirain ang pamilya ni Rosana. Paano naman natin gagawin yun? Mukhang nagkakasundo silang lahat sa kademonyohan nilang ginagawa. Duda ni Rose. Kaya nga natin sila pag-aaway-awayin. Umpisahan natin sa asawa niya. Kilalang kilala ko si Ramon. Babaero ang lalaking yun. Gagawa tayo ng paraan para mahut-hutan siya. Siyempre, kailangan natin ng babae para akitin ang asawa ni Rosana. Doon, unti-unti, kukunin natin ang lahat ng kayamanan nila hanggang sa mabankrupt. Tugon ni Luis na may ngiti sa labi. At ang babaeng gagawa ng mga ito, kailangan din kumuha ng ebidensya na magagamit natin para pabagsakin sila. Kilala ko ang pamilya ni Rosana. Marami silang illegal na gawain at kapag nakakuha tayo ng ebidensya, magagamit natin yun para makapaghiganti. Isip ang gagamitin natin at hindi dahas para lumaban. Wika ni Rose. Tama ka. Hindi natin dudungisan ang kamay natin at ang pagkatao natin para makaganti. Tugon naman ni Luis. Pero sino naman ang gagamitin natin na babae para magawa ang plano na yan? Ikaw mismo, Rose. Alam kong hindi madali ang gagawin mo. Ayoko sana na pumasok ka sa ganitong sitwasyon. Pero wala tayong choice. Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon at baka mabulilyaso ang plano natin. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, Luis. Lahat handa kong gawin para mabigyan ng hustisya ang anak ko. Pero sigurado ka ba na uubra itong plano mo? Bakit hindi na lang natin kasuhan ng babaeng yun para mas madali ang lahat? Hindi ganoon kadali, Rose. Mahabang proseso. Kapag kasi pwedeng itanggilang nilang lahat lalo na't karibal ng kumpanya ko ang kumpanya nila. May pera sila at hanggat mayroon sila nun, kahit paulit-ulit tayo na magkaso, magagawa nilang lusutan lahat ng yun. Kaya dapat makakuha tayo ng matibay na ebidensya laban sa kanila at lahat ng makakalap natin, ilalabas natin sa tamang panahon. Matapos mag-usap ni na Luis at Rose, kaagad nilang sinimulan ng plano. Hinanda ni Rose ang kanyang sarili. Kaya ko to. Para sa iyo, anak. Bulong niya bago lumabas ng bahay at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Makalipas ang ilang minuto ng biyahe, huminto ang sasakyan sa tapat ng Romero Company. Malalim na bumuntong hininga si Rose bago tuluyang pumasok sa kumpanya na dapat ay pagmamay-ari niya. Pagkapasok ni Rose, agad siyang hinarang ng gwardiya. Kaya naman, agad na nagpakilala si Rose. Ako nga po pala si Daisy. Nag-apply po bilang sekretary ni Mr. Ramon. Formal na tugon ni Rose. Ipinakita niya ang mga peking dokumento at papeles sa kumpanya. Sa huli, pinapasok din siya ng gwardiya. Dumiretso si Rose sa lugar kung saan siya i-interviewin. Tulad ng inaasahan nila, agad siyang natanggap dahil sa kwalifikasyon na kanilang inihanda.
isang perpektong background at mga sertipiko na pawang kasinungalingan. Unang hakbang na, bulong ni Rose sa sarili. Ngayon, sisimulan ko ng sirain ang buhay mo, Rosana. Nang makapasok si Rose bilang sekretarya ni Ramon, agad niyang isinagawa ang plano nila ni Luis. Sa unang araw pa lamang, nagbihis na siya ng isang fitted black dress na nagpapakita ng hubog ng kanyang katawan. Sinadya niya ito para makuha ang atensyon ng lalaki. Sir Ramon, gusto niyo po ba ng tea? Mapang-akit na tanong ni Rose. Ang boses ay may halong pagka-inosente. Kitang-kita niya kung paano napalunok ng laway si Ramon. Ang mga mata nito'y titig na titig sa bawat galaw ng kanyang katawan. Napakamanyakis talaga ng lalaking to. Sambit ni Rose sa isip, ngunit pinigilan niya ang sariling mangilabot. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglapit ng tasa ng tsaa. Sinadya niyang idampi ang mga daliri sa kamay ni Ramon. Mainit po to, sir. Ingatan niyo, baka mapaso ka. Anya at kumagat sa kanyang labi. Pagkatapos ng tensyonadong mapang-akit na ginawa niya, nakita ni Rose ang paghihilamos ni Ramon sa sarili nitong muka. Parang tangang nahuli sa akto. Ang lalaki umupo ng mabilis at umiwas sa pamamagitan ng pag-ayos ng mga papeles sa mesa. Salamat Daisy. Maupo ka na muna. Baka mapagod ka. Hindi dapat pinahihirapan ng katulad mong may angking kagandahan at sexy. Wika ni Ramon at hinapyawan pa ng tingin ng katawan ni Rose. Ngumiti naman si Rose. Sa halip na maupo, mas lalo pa niyang inakit ang lalaki. Yumuko siya at hinaplos niya ang braso nito. Wala pong anuman, sir. Ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Sabihan niyo lang po ako kung may gusto ka pang ipagawa. Kahit ano. Malanding sambit ni Rose at kumindat pa sa lalaki kasabay ng pagkagat sa kanyang labi. Matapos ang unang araw ni Rose sa kumpanya ni Ramon, nagpatuloy siya sa pangaakit sa lalaki. Isang araw, ipinagtimpla niya si Ramon at sinadya niyang itapon kay Ramon ang inumin. Kaya naman, nabasa ang damit nito. Naku sir, sorry po, hindi ko sinasadya. Alisin mo ang damit mo at baka mapaso ka. Amin at pupunasan kita. Wika ni Rose. Ginawang nakakaakit ni Rose ang pagpunas sa katawan ng lalaki at nagkatitigan silang dalawa. Ngumiti naman ng mala-inosente ang dalaga. Ngunit agad na naputol ang ginagawa ni Rose nang biglang may magsalita. Anong ginagawa niyo? Mga walang ya, malandi kayo? Gigil na sigaw ni Rosana at kaagad na hinablot ang buhok ni Rose. Nang magsimulang magsalita si Rosana, agad na inawat ni Ramon ang kanyang asawa. Rosana, ano ba? Hindi mo ba nakikitang nagtatrabaho ako? Bakit ka ba nanggugulo dito? Sigaw ni Ramon. Sinamaan ng tingin ni Rosana ang kanyang asawa. At ikaw pa talaga ang galit? Nakita ko ang ginagawa ninyo. Naglalampungan kayo dito sa loob ng opisina? Ang kakapal na mga mukha ninyo. Wala kaming ginagawang masama. Natapunan lang ako ni Daisy ng inumin. Kaya pinupunasan niya ako. Nagmamalasakit lang siya sa akin. Depensa ni Ramon. Napalingon naman si Rose kay Rosana at nagkunwari siyang umiiyak. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya. Natapunan ko lang po talaga sa Sir Ramon ng inumin. Patawarin niyo po ako. Hindi ako naniniwala sa inyo. Pareho kayong sinungaling. Sigaw ni Rosana at akmang sasampalin niya si Rose nang pigilan siya ni Ramon. Tama na Rosana, umalis ka na dito. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Sigaw ni Ramon. Napahilamos na lang sa mukha si Rosana at padabog na umalis sa opisina. Nang makalabas si Rosana, agad na humingi ng pasensya si Ramon kay Rose. Daisy, pasensya ka na sa inasal ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon yun. Huwag mo na lamang siyang pansinin. Okay lang po Sir Ramon, naiintindihan ko naman po. Ngumiti si Ramon kay Rose at nagpatuloy sila sa kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw, mas naging malapit si Rose kay Ramon. Sa tuwing magkasama sila, panay ang papuri ni Ramon sa kanya. Sa kabilang banda, hindi na nagustuhan ni Rosana ang pagiging malapit ng kanyang asawa kay Rose. Kaya naman, gumawa siya ng paraan para masira ang relasyon ng dalawa. Isang araw, kinausap ni Rosana si Rose. Ikaw malandi ka. Layuan mo ang asawa ko. Hindi ka nararapat sa kanya. Ma'am, wala naman po akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang naman po ako. Huwag kang magsinungaling pa.
Nakikita ko ang mga malalandi mong tingin sa asawa ko. Lumayas ka na sa buhay namin. Sigaw ni Rosana at sinampal si Rose. Hindi nagpatalo si Rose at sinabunutan niya si Rosana. Nagpang-abot ang dalawa sa loob ng opisina. Nagkagulo ang mga papeles at nagtalsikan ng mga gamit. Maya-maya pa, dumating si Ramon at inawat ang dalawa. Ano bang nangyayari dito? Sigaw ni Ramon. Itinuro ni Rosana si Rose. Yung sekretary mo, sinaktan niya ako. Hindi ako naniniwala sa iyo, Rosana. Ikaw ang unang nanggulo. Depensa ni Ramon. Tama na, Rosana. Sobra ka na. Sigaw ni Ramon. Halos umalingaw-ngaw ang boses sa buong opisina. Mag-usap na lang tayo sa bahay dahil nakakahiya na dito sa kumpanya. Nag-e-eskandalo ka. Tumingin si Ramon kay Rose at lumambot ang ekspresyon. Daisy, patawad sa inasal ng asawa ko ah. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Sana maintindihan mo. Tumango si Rose. Nagkunwaring naaawa sa sitwasyon. Okay lang po, Sir Ramon. Naiintindihan ko po kayo. Galit na umalis si Rosana. Sumisiklab ang galit sa kanyang mga mata. Naiwan si Ramon at Rosana sa opisina. At ramdam ni Rose ang tensyon sa hangin. Lumipas sa mga araw at tuluyan nang nahulog si Ramon sa patibong ni Rose. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Ramdam ni Rose ang pananabik ni Ramon sa kanya at ginamit niya ito upang mas lalo pa itong manipulahin. Sir Ramon, alam mo matagal ko na pong napapansin na hindi kayo masaya sa piling ni Ma'am Rosana. Malambing na sabi ni Rose habang nakaupo sila sa isang mamahaling restaurant. Napabuntong hininga si Ramon. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, Daisy. Hindi ko na maintindihan ang asawa ko. Parang ibang tao na siya. Kung ako po sa inyo, Sir Ramon, susundin ko ang puso ko. Kung hindi na kayo masaya, bakit pa kayo nagtitiis? Sabi ni Rose at hinawakan ng kamay ni Ramon. Naramdaman ni Ramon ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano nangyari, pero tuluyan na siyang nahulog sa alindog ni Rose. Tama ka, Daisy. Kailangan kong sundin ang puso ko. At ang puso ko, ikaw ang sinisigaw. Ngumiti si Rose. Tagumpay na nakamit ang kanyang plano. Mahal din kita, Sir Ramon. Mula noon, naging magkasintahan si Ramon at Rose. Walang kaalam-alam si Ramon. Ginagamit lang siya ni Rose para sa kanyang paghihiganti. Hinuthutan ni Rose si Ramon. Kinukuha ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Unti-unti, nababawasan ang yaman ni Ramon hanggang sa tuluyan na itong nalugi. Isang gabi, habang magkasama si Ramon at Rose, lasing na ikinuwento ni Ramon kay Rose ang tungkol sa lihim ng kanyang asawa. Alam mo, Daisy, may ginawang kasalanan ng asawa ko noon na hindi ko kayang patawarin. Sabi ni Ramon habang umiiyak. Pinatay niya ang pamangkin niya para lang makuha ang mana nito. Nanlaki ang mga mata ni Rose. Ano? Totoo ba yan, Sir Ramon? Oo, Daisy. Nakita ko mismo kung paano niya inutusan ng mga tauhan niya na patayin ang pamangkin niya. Palihim na nirecord ni Rose ang pag-amin ni Ramon. Sa wakas, nakuha na niya ang matibay na ebidensya na magpapatunay sa kasamaan ni Rosana. Kinabukasan, masayang ibinalita ni Rose kay Luis ang tungkol sa pag-amin ni Ramon. Nagtagumpay tayo, Luis. Nakuha ko ng ebidensya laban kay Rosana. Sabi ni Rose habang yakap-yakap si Luis. Magaling, Rose. Alam kong kaya mo yan. Sabi ni Luis at hinalikan sa noo si Rose. Alam mo ba, Luis, nabalitaan ko rin na nabankrupt na si Ramon. Wala na silang pera. Masayang sabi ni Rose. Talaga? Mabuti naman. Sa wakas, nakamit na nila ang kanilang paghihiganti. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang araw, habang palabas ng mall sina Luis at Rose, may nakita silang isang pamilyar na figura. Si Mario, ang anak ni Rosana. Bumibili ng isang kahinahinalang bagay sa isang madilim na eskinita. Nagkatinginan sina Luis at Rose. Bahagya silang lumapit at narinig nila ang sinambit ni Mario. Dalhan mo pa ako ng bawal na gamot. Babayaran kita kahit magkano. Wika ni Mario at nagkatinginan sina Rose at Luis. Matapos malaman ng tungkol sa illegal na gawain ni Mario, agad na nagplano sina Luis at Rose kung paano ito gagamitin laban sa pamilya ni Rosana. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong to, Luis.
Kung gumagamit ng bawal na gamot si Mario, gagamitin natin yan para mas lalo siyang mapahamak. Sabi ni Rose na may determinasyon sa kanyang boses. Tama ka, Rose. Kailangan natin siyang itulak sa isang sindikato para tuluyan siyang masangkot sa gulo. Sagot ni Luis na nag-iisip ng mga posibleng plano. Matapos ang pagkakabankrupt ni Ramon, agad na nilayuan ito ni Rose. Wala na siyang pakailam dito dahil nagamit niya na ito para sa kanyang paghihigante. Ngayon, si Mario naman ang susunod niyang target. Ginamit ni Rose ang kanyang alindog at talino para mapalapit kay Mario. Nagkunwari siyang naaawa sa sitwasyon nito at handang tumulong sa kanya. Dahil desperado si Mario na makabangon muli, agad siyang naniwala kay Rose, lalo na't hindi niya alam ang pagkatao ng babae. Hindi niya rin ito nakita noon sa opisina ng kanyang ama dahil naging abala siya sa kanyang sariling buhay. Alam mo Mario, may alam akong paraan para kumita ng malaking pera. Kailangan mo lang magtiwala ka sa akin. Sabi ni Rose na may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Talaga? Ano yun? Tanong ni Mario na interesado sa alok ni Rose. May kaibigan ako naghahanap ng mga taong gustong sumali sa kanilang organisasyon. Malaki ang kitaan, pero kailangan mo maging matapang. Sabi ni Rose at tinitigan si Mario. Hindi ako duwag. Anong klaseng organisasyon yan? Tanong ni Mario na nagpapakita ng kanyang interes. Isa silang sindikato ng mga ipinagbabawal na gamot. Kailangan nila ng mga tao na magdadala ng kanilang produkto sa iba't ibang lugar. Nagulat si Mario sa kanyang narinig. Alam niyang delikado ang sumali sa isang sindikato. Pero mas pinili niyang kumita ng malaking pera. Sige Rose, sasali ako. Tuwang-tuwa si Rose sa kanyang narinig. Nagtagumpay siya sa pagmanipula kay Mario. Magaling Mario, alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Agad na ipinakilala ni Rose si Mario sa sinasabi niyang kaibigan. Ngunit isa ito sa mga binayaran ni Luis na siyang leader ng sindikato. Tinanggap ng leader si Mario sa kanyang grupo at binigyan siya ng mga gawain na kailangan niyang gawin. Sa simula, kinakabahan si Mario sa kanyang ginagawa. Pero sa paglipas ng panahon, nasanay na siya sa kanyang trabaho. Kumikita siya ng malaking pera at nagagawa niyang bilhin ang lahat ng kanyang gusto. Ngunit hindi alam ni Mario, unti-unti na siyang napapasok sa mas malalim na gulo. May ginawa siyang isang pagkakamali. Nagkaroon ng palitan ng baril at nasangkot siya rito. Dahil dito, hinahunting na siya ng mga pulis. Isang araw, nabalitaan ni Rosana na nasangkot si Mario sa isang krimen. Galit na galit siya sa kanyang anak dahil sinira nito ang kanilang pangalan. Sabi ko na nga ba, walang mangyayari sa anak mo. Puro na lang siya problema. Sigaw ni Rosana sa kanyang asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Rosana. Anak mo pa rin siya. Anak ko? Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakaganito. Dahil sa kanya, mas lalo tayong napapahamak. Sigaw ni Rosana. Samantala, masayang nagdiriwang sina Luis at Rose sa kanilang tagumpay. Nagtagumpay na naman tayo, Luis. Mas lalo na tayong makakaganti kay Rosana. Sabi ni Rose na may ngiti sa kanyang labi. Tama ka, Rose. Unti-unti na nating nasisira ang kanyang buhay. At lahat ng ebidensya na nakuha natin, ilalabas natin sa pinakamahalagang parte ng buhay niya. Sagot ni Luis at hinalikan si Rose. Dahil sa kanyang pagkakasangkot sa sindikato at sa nangyaring barilan, tuluyang nahuli si Mario ng mga pulis. Sinubukan ni Rosana ang lahat ng kanyang makakaya upang mapalaya ang kanyang anak. Ngunit wala siyang nagawa. Walang piyansa ang kaso ni Mario at tuluyan itong nakulong. Labis na dinamdam ni Rosana ang pagkakakulong ng anak niya. Parang gumuho ang kanyang mundo at wala na siyang ibang maisip kundi ang kanyang anak. Samantala sa kabilang banda, masayang nagdiriwang sina Luis at Rose sa kanilang tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihiganti, hindi nila maiwasang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Salamat sa lahat, Luis. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawa ang lahat ng to. Sabi ni Rose habang nakayakap kay Luis. Wala kang dapat ipagpasalamat, Rose. Ginagawa ko lang ang tama. Sa mga sandaling yon, ramdam nila ang init ng kanilang pagmamahalan. Nagtitiwala sila sa isa't isa at handang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanilang buhay. Mahal kita, Luis. Sabi ni Rose
na may ngiti sa kanyang labi. Mahal din kita, Rose, sagot ni Luis at muling hinalikan si Rose. Isang araw, habang nanonood ng telebisyon, may nabalitaan silang isang nakakagulat na balita. Ano? Kakandidato si Rosana? Anong binabalak ng babaeng yun? Tanong ni Rose na nagulat sa kanyang narinig. Hindi ko rin alam, Rose, pero kailangan natin siyang pigilan. Hindi natin pwedeng hayaan na makaupo siya sa pwesto. Ngunit may naisip si Rose. Alam niyang hindi nila basta-basta mapipigilan si Rosana. Ngunit may naisip siyang paraan upang mas lalo itong mapahamak. Alam ko na kung anong gagawin natin, Luis. Hayaan natin siyang tumakbo, pero sisiguraduhin nating matatalo siya. Sabi ni Rose na may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Paano natin gagawin yun? Tanong ni Luis. Gagamitin natin ang lahat ng ebidensya na nakalap natin laban sa kanya. Ibubunyag natin ang lahat ng kanyang kasamaan sa publiko para tuluyan siyang bumagsak. Sumang-ayon si Luis sa plano ni Rose. Alam nilang delikado ang kanilang gagawin, pero handa silang harapin ang anumang panganib para lang makamit ang kanilang paghihiganti. Hanggang sa isinagawa na nga ni Luis at Rose ang kanilang plano. Isang araw, hindi inaasahang pangyayari. Habang nagdedeklara si Rosana ng kanyang kandidatura, biglang may sumulpot na isang babae sa harapan, isang taong kinamuhian niya at naging dahilan ng pagka-bankrupt ng kanyang asawa. Hindi ka pwedeng tumakbo, Rosana, sabi ng babae na may matigas na boses. Nanlaki ang mga mata ni Rosana sa kanyang narinig at hindi siya makapaniwala. Daisy, walang yakang babae ka? Ahas ka? Anong ginagawa mo dito? Ang lakas rin ng loob mo na magpakita sa araw pa ng pagkandidato ko. Gigil na wika ni Rosana. Ngumisi si Rose at sinagot si Rosana. Ako nga, Rosana, pero hindi Daisy ang pangalan ko kundi Rose. Ang pamangkin mo na yung ipinapatay at pinaabuso sa mga tauhan mo. At bumalik ako para pagbayaran mo ang lahat ng kasamaan mo. Sigaw ni Rose at nanlaki ang mga mata ni Rosana sa kanyang mga narinig. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Hindi nila alam na buhay pa si Rose at bumalik para maghiganti. Nagsisinungaling siya. Hindi ako pumatay ng kahit sino. Depensa ni Rosana na nagpapanik. Hindi ako sinungaling, Rosana. May mga ebidensya ako para patunayan ang lahat ng iyong krimen. Sabi ni Rose at inilabas ang mga dokumento at video na nakalap nila ni Luis. Ibinunyag ni Rose ang lahat ng kasamaan ni Rosana sa publiko. Ipinakita niya ang mga ebidensya ng kanyang pagpatay sa kanya, ang pagkakadawit ng anak nito sa sindikato ng droga, at ang kanyang mga illegal na gawain. Maging ang recording ng pag-amin ni Ramon sa nagawang krimen ng asawa. Dahil dito, nagalit ang mga tao kay Rosana. Sinigawan nila ito, binato ng mga basura at tinawag na kriminal. Sinungaling! Mamamatay ka na! Sigaw ng mga tao kay Rosana. Nataranta si Rosana sa sitwasyon. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang naniwala sa kanya. Hindi totoo ang lahat ng yan. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban ko. Depensa ni Rosana na nanginginig sa takot. Ngunit huli na ang lahat. Nawalan na ng tiwala ang mga tao sa kanya. Bumagsak ang kanyang reputasyon at nawala ang kanyang pag-asa na manalo sa eleksyon. Biglang may mga pulis ang umakyat sa entablado. Inaresto nila si Rosana sa harap ng maraming tao. Hindi ako nagkasala. Pakawalan ninyo ako. Sigaw ni Rosana habang kinakaladkad ng mga pulis. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga pulis. Dinala siya sa isang sasakyan at akmang ipapasok na siya nang bigla siyang nanlaban. Hindi ako papayag na makulong. Sigaw ni Rosana at inagaw ang baril ng isang pulis. Nagsimula siyang magpaputok ng baril sa mga pulis. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan ng mga tao para magtago. Ulihin niyo siya! Huwag niyong hayaang makatakas! Sigaw ng leader ng mga pulis. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ni Rosana at ng mga pulis. Tumakbo si Rosana para makatakas, ngunit hinabol siya ng mga pulis. Sa gitna ng barilan, tinamaan ng bala si Rosana sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa at hindi na nakagalaw pa. Hindi ako papayag na matalo, huling sabi ni Rosana bago nalagutan ng hininga. Itinakbo pa sa hospital ang babae, ngunit dead on arrival. Sa wakas, nakamit na ni Rose ang kanyang paghihiganti. Namatay si Rosana
at nabigyan ng hustisya ang kanyang mga kasamaan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi pa rin lubos na masaya si Rose. Alam niyang hindi maibabalik ang kanyang paghihiganti ang mga nawala. Ngunit nakatulong ito upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Matapos ang lahat ng nangyari, nagpasya sina Rose at Luis na magsimula ng panibagong buhay. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya, kung saan kanilang ipinangako ang kanilang pagmamahal sa isa't isa habang buhay. Tinanggap ni Rose ang nakaraan niya at natutong magpatawad. Sa tulong ni Luis, nakayanan niya ang kanyang mga trauma at naging mas matatag na tao. Salamat sa pagmamahal mo, Luis. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Sabi ni Rose habang nakayakap kay Luis sa kanilang kasal. Wala kang dapat ipagpasalamat, Rose. Mahal kita't palagi akong nandito para sa'yo. Sagot ni Luis at hinalikan sa noo si Rose. Nagdesisyon silang magtayo ng isang foundation para sa mga biktima ng karahasan at pang-aabuso. Nais nilang tulungan ng iba na makabangon mula sa kanilang mga paghihirap at magsimula ng panibagong buhay. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay ang kanilang foundation. Maraming tao ang natulungan nila at binigyan ng pag-asa. Isang araw, nagpasya sina Rose at Luis na mag-renew ng kanilang vows. Nais nilang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan at ipaalala sa isa't isa ang kanilang mga pangako. Sa seremonya, muli nilang sinabi ang kanilang mga panata. Ipinangako nilang magmamahalan, magtutulungan at magiging tapat sa isa't isa habang buhay. Rose, ikaw ang babaeng pinakamamahal ko sa buong mundo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kahulugan sa aking buhay. Ipinapangako ko na mamahalin kita. Aalagaan kita at poprotektahan kita habang buhay. Sabi ni Luis habang nakatingin kay Rose sa mga mata. Luis, ikaw ang lalaking nagligtas sa akin mula sa kadiliman. Ikaw ang nagturo sa akin na magpatawad at magmahal muli. Ipinapangako ko na mamahalin kita. Susundin kita't magiging tapat sa iyo habang buhay. Sambit ni Rose habang lumuluha. Matapos ang seremonya, nagsalo-salo sila sa isang masayang pagdiriwang kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Lahat sila ay masaya para sa kanila at nagdiriwang ng kanilang pagmamahalan. Sa mga sumunod na taon, biniyayaan sina Rose at Luis ng masayang pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Pinalaki nila ang kanilang mga anak sa pagmamahal, pagtitiwala at respeto. Tinuruan nila ang kanilang mga anak na maging mabuti sa kapwa at tumulong sa mga nangangailangan. Nais nilang maging responsable at mapagmahal ang kanilang mga anak upang maging mabuting mamamayan sila ng bansa. Sa huli, natagpuan ni Rose at Luis ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa at sa piling ng kanilang masayang pamilya. Nabuhay sila ng payapa at masaya at pinahalagahan ng bawat sandali ng kanilang buhay. At sa tuwing titingin sila sa kanilang mga anak, naaalala nila ang kanilang nakaraan at nagpapasalamat sa kanilang mga pinagdaanan. Dahil kung hindi dahil sa kanilang mga paghihirap, hindi nila makikilala ang isa't isa at hindi nila matatagpuan ang tunay na kaligayahan.